Ngayon ay pag-usapan natin itong dugo ni Kristo Jesus na ginamit niya upang mapaging malinis tayo sa mata ng Diyos. Alam kong marami pa ring hindi makakaintindi na ang dugo ni Kristo Jesus na umago sa cross ay hindi mula sa dugo ng maruming lahi ng tao, kundi ito ay dugo ng Diyos para tuluyang malinisan tayong mga tao mula sa kasalanan. Pero kailangan pa rin natin itong maunawaan. Acts chapter 20 verses 27 to 28. Sapagkat hindi ko ikinait ang pagsasaysay sa inyo ng buong kapasihan ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nabasa natin dito ng iglesia na katawan ni Kristo ay binili sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. At linawin natin na hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi yung iglesyang tinutukoy dito ay lahat ng followers ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus in spirit at hindi sa relihiyon. At pinaliwanag din dito na ang pagbili sa atin ng dugo ay ang will of Father God o yung buong kapasihan ng Diyos Ama. Wala nang ibang ibig sabihin ng Panginoon dito kundi ang Lord Jesus Christ. At kapag sinasabi nating Panginoon ay hindi yung ordinary na Panginoon kundi ay ang Panginoon ng mga Panginoon. At ang Diyos din lang ang patutunguhan nito. Kaya kahit maraming Panginoon, ay isa lang ang Panginoon ng mga Panginoon. Ito ang Diyos, siyempre. Alangan naman na may Panginoon na mas mataas pa sa Diyos. Revelation chapter 19 verse 16. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa rin na hindi Diyos ang Lord Jesus Christ, ay tanungin mo ulit ang iyong sarili kung sino ba ang Panginoon ng mga Panginoon. At kung may maisip kang Panginoon maliban sa Diyos, tanungin mo ulit kung ang Diyos ba ay sasabihin niyang Panginoon sa naisip mong Panginoon. Kaya walang ibang ibig sabihin ang katawagan kay Lord Jesus Christ na Lord of Lords maliban sa paliwanag na siya ang Diyos. Bago naging taong Lord Jesus Christ ay siya ang salita sa pasimula. Ito yung nasa John chapter 1 verses 1 to 2. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ito ang paliwanag kung bakit ang salita ay Diyos dahil itong nasusulat sa Bible. Hindi ito naisulat upang wala lang, kundi ay upang ipaalam at ipaintindi sa atin ng Lord Jesus Christ ay ang Diyos sa umpisa pa lang. John chapter 1 verse 14. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang salita ay nagkatawang tao 2,000 years ago para gawin ang will of God. Sa ibang paliwanag ay will din niya. At yung will of God na sinasabi natin ay yung pagkapako ng Lord Jesus Christ sa cross para mamatay siya para sa kasalanan ng mga tao at malinisan ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya kung naniniwala kang naligtas ka ng Diyos, ay dapat alam mong dugo ng Diyos ang pinangbili sa iyo at hindi ordinaryong dugo lamang ng tao. Dahil nga, kapag dugo lang ito ng tao, ay hindi ito dugo na mula sa langit. At hindi Diyos ang nagligtas sa iyo, kundi ay tao. 1 Corinthians chapter 7 verse 23. Nabili na at bayad na kayo, huwag na kayong paalipin sa mga tao. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Parehong sa dalawang verses na mga ito ay sinabing nabili o bayad na tayo. At sinasabing magsilbi tayo para sa Diyos dahil tayo ay konektado na sa Diyos na bumili sa atin. Noong unang panahon, noong uso pa lang ang slavery ng mga tao, kapag binibili ang isang slave ay kanino ba siya nagsisilbi? Walang iba, kundi yung bagong master na bumili sa kanya. Pero yung slavery noon ay harsh dahil nga tao ang mga boss doon. Ngunit kapag tayo ay tinatawag na slave ng Diyos, ibig sabihin nito ay slave ng righteousness o ng kabutihang nagmumula sa Diyos. Romans chapter 6 verse 18. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Tayo ay binili sa dugo ng Diyos mula sa kasalanan at tayo ay naging malaya. Ngunit at the same time,
tayo ay naging alipin ng katwiran para sa Diyos. At kaya natin sinasabi na niligtas tayo ng Diyos dahil yung dugo niya ang pinangbili sa atin at pinambayad sa nire-require ng batas na kamatayan. Dahil ang kamatayan ng epekto ng kasalanan at ang pagbili na ito sa atin ay nangyari sa pagkamatay ng Lord Jesus Christ sa cross. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. May mga nagtatanong na kung talagang makapangyarihan ang Diyos ay bakit hindi na lang niya bawiin ang epekto ng kasalanan na kamatayan. Pwede naman talaga kung tutuusin, pero ang ating Diyos ay hindi kurap, kundi siya ay makatarungan at makatwiran. Deuteronomy chapter 32 verse 4. Si Yahweh ang inyong batong tanggulan. Mga gawa niya ay walang kapintasan. Mga pasyon niya ay pawang makatarungan. Siya ay Diyos na tapat at makatwiran. Kung babawiin kasi niyang dineklara na niyang batas, ay hindi na siya magiging makatarungang Diyos. At hindi lang mga tao ang apektado dito, kundi lahat ng creations niya. Maliban sa hindi na siya magiging Diyos na makatarungan, ay maging ang mga fallen angels kasama ang Diablo ay magiging righteous na rin. Dahil nga, nabawi ang epekto ng kasalanan na kamatayan at makakabalik na sila sa langit. At ayaw nating mangyari iyon na ang langit na pupuntahan natin ay magiging katulad ng mundong ibabaw na magulo at puno ng corruption. Ito ang isang simpleng paliwanag kung bakit hindi pwedeng buuin ng Diyos ang kanyang mga decree patungkol sa pagpapawalang bisa ng kamatayan na dulot ng kasalanan. Ngunit mahal tayo ng Diyos, kaya siya gumawa ng mas magandang plano para legit ang ating kaligtasan na tayo lang talagang mga tao ang maligtas at mapawalang sala. At ang perfect plan ay ang pagka-manifest sa flesh ng salita ng Diyos at paggamit ng kanyang dugo sa pagpapalinis sa atin. Ngayon ang tanong ay bakit ba natin pinag-uusapan itong dugo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Pinag-uusapan natin ito nang sa ganoon ay mabigyan natin ng halaga ang sakripisyo ng Lord Jesus Christ sa cross. Una ay dahil ito ang will of God, dahil ang dugo ni Kristo Jesus ang isang pagpapatunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos, kaya ginawa niyang iwan ang kanyang trono para lang maging tao, para magkaroon ng pisikal na dugo at matapos ang misyon sa cross para sa paglilinis ng kasalanan ng mga tao. Nagkaroon tayo ng justification at redemption dahil sa dugo ng Lord Jesus Christ na umagos sa cross. Ephesians chapter 1 verses 7 to 8. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin, ayon sa kanyang karunungan at kaalaman. Ikalawa ay para maintindihan natin na ang Lord Jesus Christ ay Diyos na nagmanifest sa pagiging tao. Dahil ang dugo niya ay hindi ordinaryong dugo, walang tao ang hindi nito kayang linisin. Ang dugo ni Kristo ang perpektong sagot para hindi masira ang dati ng ginawa ng Diyos katulad ng kanyang mga dekri na kamatayan ang epekto ng kasalanan. Ang dugo ni Kristo Jesus ang bagong covenant natin sa Diyos at wala itong katumbas ng mga naunang covenant dahil ito ang pinakamataas na covenant. Talo nito ang covenant ng mga naunang tao ng Diyos tulad ng covenant kina Noah at Abraham. 1 Corinthians chapter 11 verse 25. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin." Ikatlo ay para maintindihan natin na noong tinanggap natin ng Lord Jesus Christ bilang Lord at Savior ay hinugasan na niya tayo ng kanyang dugo at tayo ay hindi na alipin ng tao kundi alipin ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan kundi ay alipin ng katuwiran. Dahil rin sa dugo ng Lord Jesus Christ ay malaya na tayong humarap sa Diyos Ama dahil ang tingin na sa atin ng Diyos ay holy at banal. Dahil ito sa pagkikipag-isa natin sa banal niyang anak na Lord Jesus Christ. Kaya napakahalaga at napaka-importante na maintindihan natin kung ano ang ginawa ng dugo ng Lord Jesus Christ dahil ito ay hindi lang dugo ng ordinaryong tao kundi ito ay dugo ng Diyos. Romans chapter 5 verse 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo
sa puot ng Diyos. At syempre, ang mga ito ay ilan lang sa magandang dulot sa atin ng dugo ng Diyos. At ikaw naman ngayon, mag-comment ka na sa baba kung anong magandang bagay ang naitulot sa iyo ng dugo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ine-enjoy mo ngayon sa iyong buhay. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.